Binisita ko si Mary, ang surrogate mom na nakausap ko sa telepono. Opo. Ito na raw ang pangalawa niyang surrogacy sa Pilipinas. Sa pagkakaalam mo, yung pagiging surrogate mom ba dito sa Pilipinas, legal ba siya? Minsan po kasi, tinatanong ko rin yung sarili ko, parang patago, tapos doon lang kami sa staff, nakakulong. Lalabas lang kami kapag check-up. Ikinuwento ni Mary kung paano silang pinipili ng intended parents sa clinic. Ang mga SM, pinapalinya raw sa likod ng isang one-way mirror. Sa labas po sila. Tapos kami po nasa loob. Bali, nakatayo lang po kami. Tapos titignan nila kung sino yung magiging SM nila doon. Merong ganong proseso ng pagpili. Opo. Pero sila, hindi namin nakikita. Kami po nakikita. Parang naisip din po namin na parang binibili yung parang ganon. Yung iba naman po, sinasabi nila, wala yun tayo eh. Dagdag pa ni Mary, madalas, dinodoktor ang mga dokumentong may kinalaman sa kanilang pagbubuntis. Kabilang na ang magiging birth certificate ng bata. Isang bagay na ipinagbabawal sa ilalim ng batas. Ano yung nakalagay na pangalan? Yung pangalan po ng mga IP nila. Ang fertility clinic na tinutukoy ni Mary, ang parehong kumpanya na nakita kong nagbabandera ng surrogacy services sa kanilang website. Doon lang naman po sa Makati lahat yung pag-transfer ng embryo. Sinubukan naming hingan ng panig ang fertility clinic. Ngunit hindi sila nagpa-unlock. So this is the operating room. Pero sa Muntinlupa, isang pasilidad ang nagbukas ng pinto para sa amin. Oocyte pick-up siya. Kwento ni Dr. Garcia. Marami raw pwedeng gawin para tulungan ang mga nahihirapang magbuntis. Ito pong part na to ng facility. Pero may agam-agam pa ang doktor sa pagsasagawa ng surrogacy sa Pilipinas ngayon. Kasi sa ngayon wala pa tayong legal framework for surrogacy. Walang protection. Kaming doctors, walang protection, lalo na yung pasyente. So maaaring maging way siya na ma-exploit yung individual. Gagamitin niya yung katawan niya in a way that is not very safe for her to gain money. Likas daw na peligroso ang pagbubuntis para sa isang babae. At nalalagay sa panganib ang mga nanay at mga sanggol kung walang malinaw na alituntunin at batas na gagabay sa surrogacy. Siyempre, it's a medical issue. What if magkaroon ng medical complication? Pwede siyang magkaroon ng high blood during pregnancy. Pwede siyang mag-bleed to death, things like that. Who will cover her medical expenses? Paliwanag ng isang law expert, dahil wala pang batas na gumagabay sa surrogacy, hindi daw malinaw kung ano ang mga karapatan at proteksyong pwedeng ibigay sa mga surrogate moms, intended parents, at lalong-lalo na sa bata. Dahil alam naman natin pong nangyayari naman yan, dapat pag-usapan na yan, mapagtibay ho ang isang batas at sabihin kung anong bawal at hindi bawal. Dapat na bang payagan ng surrogacy sa Pilipinas? Ako personally ho, palagay ko dapat to, subject to certain conditions. Number one, yung couple ho talaga, sana makakuha silang medical certificate na kung saan sinasabi na talagang hindi pwedeng magluwal in a natural way. Pangalawa, i-define lang ano yung pwedeng ibigay dun sa magluluwal.